Nagsimula sa isang liblib na nayon sa China, ang kwento ay nagsisimula sa isang ama na nagsasanay sa kanyang dalawang anak na babae ng martial arts. Ang panganay na kapatid na babae, si Yon, ay tila walang motibasyon at nahihirapan na makasabay. Samantala, ang nakababatang si Mai ay puno ng enerhiya at sumusunod sa bawat galaw ng may pananabik, ngunit nagbago ang lahat ng may biglang dumating. Mabilis na sinabihan ng ama ang kanyang asawa na itago si Mai. Sa panahong iyon, ang bansa ay dumadaan sa isang mahirap na panahon, at ang mahigpit na mga patakaran ay nagpapahintulot lamang sa bawat pamilya na magkaroon ng isang anak. Ang pag-iral ni May ay dapat na ilihim. Habang itinatago siya ng kanyang ina, iginiit pa rin ni May na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay, umuungol at tumatanggi na manatiling tahimik. Upang pakalmayan siya ay binigyan siya ng kanyang ina ng isang maliit na papel na swan, isang simpleng laruan na nagiging isang bagay na makabuluhan. Pagkalipas ng mga taon, si May ay ganap ng lumaki. Siya ay ngayon ay kasama ng isang grupo ng mga ilegal na immigrant. Nakaimpake sa loob ng isang shipping container, dinadala sa isang hindi kilalang destinasyon. Nang sa wakas ay dumating sila, si May at ang iba pa ay dinala sa harap ng isang malupit na babae na nagbabalak na pagtrabahuhin sila. Inutusan sila ng babae na maghubad. Ngunit sa halip na sumunod, agad nagtanong si May tungkol sa kanyang kapatid. Dahil sa inis sa tanong, inutusan ng babae ang mga gwardya na palayasin siya. Ngunit nang makalapit na sila sa kanila, lumaban si May. Walang kahirap-hirap niya silang ibinagsak, natalo ang bawat lalaking nagtatangkang pigilan siya. Matapos harapin ang mga gwardya, kinulong niya ang babae at humingi ng mga sagot. Nang tumanggi ang babae na magsalita, lumingon si May sa isang matandang lalaki at pinagbantaan siya hanggang sa tuluyan na siyang itinuro nito pataas. Habang lumalakad si May, mas maraming gwardya ang dumadagsa mula sa itaas. Walang pag-aalinlangan, hinablat niya ang isang CD at sinimulang sirain ang mga ito isa-isa. Sino mang hamarang sa kanyang daan ay mabilis na tatalo. Pagdating sa itaas na palapag, hinalugog niya ang bawat silid. Nang mahuli siya ng isang gwardya, madali niya itong natalo gamit ang kanyang pambihirang kasanayan sa kung fu. Pagkatapos, isang matandang babae ang tumawag sa kanya at nagpakilala ng isang pangalan, si Alfredo, ang may-ari ng isang Italianong restaurant. Nang marinig ito, agad na tumakbo si May kasabay ng paghabol ng mga gwardya sa likuran. Napadpad siya sa isang kusina, muling nakulong. Ngunit kahit na ganoon, lumaban siya ng may brutal na katumpakan, na daig ang lahat sa paligid niya. Gamit ang natapon na mainit na mantika, pinahina niya sila at sa wakas ay nakatakas. Habang tinatahak ni May ang kanyang daan sa Chinese restaurant, sandali niyang tinahak ang kanyang landas kasama ang isang lalaking nagngangalang Wang, ang may-ari ng lugar. Paglabas niya, napagtanto niya kung nasaan talaga siya, isang distrito ng Chinatown sa lungsod ng Roma. Sa loob, nagulat si Wang matapos makita ang kanyang mga tauhan na ganap na natalo. Samantala, naglalakad si May sa mga kalye, determinadong hanapin ang Italian restaurant ni Alfredo. Pagkatapos ng ilang paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ito. Habang inaanyayahan siya ng isang matandang waiter na umupo, napansin ni May ang ilang mga larawan sa dingding. Nakilala ang isa sa mga lalaki bilang si Alfredo. Sa kusina, isang chef na nagngangalang Marelo ay abala sa paghahanda ng mga order habang nagrereklamo tungkol sa kanyang ama, si Alfredo, na nawala at iniwan siyang hawakan ang lahat ng mag-isa. Nang lapitan siya ni May, gumamit siya ng isang translation app para magtanong tungkol kay Alfredo. Dahil nabigo na sa kanyang ama, galit na tumugon si Marelo, ngunit si May, na nawalan na ng pasensya, ay mabilis na inatake siya at pinilit siyang magsalita. Nang malaman niya na tumakas si Alfredo kasama ang isang babaeng Chino, pinakawalan niya ito, hindi nagtagal. Pagkatapos, isang pinuno ng gangster na nagngangalang Hannibal ang ipinakilala na naglilibot at nangongolekta ng pera kasama ang kanyang dalawang bodyguard. Pagdating niya sa restaurant, sinalubong siya ng kanyang pamangkin, si Marelo, na nagulat tungkol sa babaeng Chino na sumugod sa kanya habang hinahanap si Alfredo. Nang marinig ito, si Hannibal ay nagalit. Hindi niya hinayaan na may gumagambala sa kanyang teritoryo, lalo na isang taong nang ahas na saktan ang sarili niyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, dumiretso siya sa restaurant ng Chino upang harapin si Wang at inakusahan siyang may kasalanan. Kahit na iginiit ni Wang na wala siyang kinalaman dito, hindi naniniwala si Hannibal sa kanya. Pinilit niya si Wang na hanapin at hulihin ang babae, na nilinaw na ang pagkabigo ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Sa ibang bahagi ng bahay, si Lena ay nalungkot nang matuklasan na iniwan siya ni Alfredo para sa isang babaeng Chino. Sa kanyang galit at pagkadismaya, pinunit niya ang mga gamit nito. Kalaunan ng gabing iyon, bumalik si Hannibal upang tanungin si Marcelo tungkol sa hitsura ng babae. Ngunit bago pa makapagpaliwanag si Marcelo, biglang lumitaw si May sa pinto. Agad siyang hinabol ng mga tauhan ni Hannibal. Nang mapagtanto na sinusundan siya, sadyang hinikayat sila ni May sa isang saradong shopping center. Habang papasok ang isa sa mga gwardya, nauna si May na sumugod, at pinabagsak sila ng may brutal na katumpakan. Nang mapansin ng isa pang gwardya ang kanyang kasama na nasasaktan, sinimulan niya itong hanapin. Hindi alam na nasa likuran na niya si May.
Sumalakay siya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, napatunayang mas matapang ang gwardyang ito kaysa sa iba. Mabilis na nag-isip, kumuha si May ng brush at ginamit ito bilang sandata. Matapos ang isang maikling pakikipaglaban, nagawa niyang talunin siya at manalo sa laban. Hindi nagtagal, nagulat si Hannibal nang makita ang kanyang dalawang bodyguard na ganap na nabugbog. Kasabay nito, pabalik sa restaurant, kakain na sana si Marelo nang biglang lumitaw ang isa sa mga tauhan ni Wang na malubhang nasugatan. Lumalabas na pinilit siya ni May na ibunyag ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang kapatid at kay Alfredo. Nang hindi binibigyan ng pagpipilian si Marelo, hinailan niya ito. Nakarating sila sa isang bukas na bukid at nagsimulang maghukay sa lokasyon na itinurong ng lalaki ni Wang. Matapos maghukay ng malalim, natuklasan ni Marelo ang isang bagay na nakakakilabot. Iyon ay ang mga bangkay ni Nayon at Alfredo. Nang makita ang kanyang kapatid ganoon, nalungkot si May. Dahil sa labis na kalungkutan, kinuha niya ang katawan ni Yon at umalis gamit ang kotse ni Marelo. Si Marelo, na ngayon ay napagtanto na wala na rin ang kanyang ama, ay naiwan sa gulat at kalungkutan. Di nagtagal, tinawagan ni Marelo si Hannibal at ibinalita rito ang tungkol sa bangkay ni Alfredo. Nang makita ito ni Hannibal, pinakalma niya si Marelo. Samantala, sa tabi ng dagat, naghanda si May para i-cremate ang kanyang kapatid. Bago ito gawin, binigay niya ang origami na dating galing sa kanilang ina, isang huling pamamaalam. Habang papalapit ang umaga, tinulungan ni Hannibal si Marelo na muling ilibing si Alfredo, piniling panatilihing lihim ang kanyang pagkamatay upang protektahan ang reputasyon ng pamilya. Pagkatapos ay dinala niya si Marcelo sa isang apartment na inupahan ni Alfredo, isang lugar kung saan siya dating nakatira kasama si Yon. Ipinaliwanag ni Hannibal na sinubukan niya na kumbansihin si Alfredo na iwan si Yon at bumalik sa kanyang pamilya, ngunit ang pag-ibig ay bumulag sa kanya. Pinili ni Alfredo na manatili. Itinago ni Hannibal ang lahat ng ito upang mailigtas sina Marelo at ang kanyang ina mula sa katotohanan. Kinabukasan, dala ng galit, kumuha si Marelo ng kutsilyo sa kusina at tumungo sa restoran ng mga Chino upang maghayganti. Ngunit madali siyang natalo at itinapon sa kalye. Kasabay nito, palihim na pumasok si May sa punong tanggapan ni Wang. Sa loob ng isang silid, inihanda niya ang kanyang sarili at nakipag-ugnayan, tinitiyak na hindi siya makikilala. Samantala, inanunsyo ni Wong sa kanyang mga bisita na malapit nang magdaos ng konsyerto ang kanyang anak. Nang kutsain siya ng isa sa mga bisita, marahas na tumugon si Wang at inatake siya agad. Si May na nasa loob na ay naghahanda ng umatake, ngunit nabigo ang kanyang plano at mabilis siyang napaligiran ng mga tauhan ni Wang. Isang brutal na away ang sumiklab habang sinusubukan niyang itulak ang kanyang daan papunta kay Wang. Sa kasamaang palad, siya ay sinaksak sa balikat at tinamaan ng maraming beses. Kalaunan, siya ay natamba at binugbog ng walang awa. Dahil ayaw niyang masaksihan ng mga bisita ang alinman sa mga ito, inutusan ni Wong ang kanyang mga tauhan na kunin siya at patayin sa ibang lugar. Ngunit habang sinusubukan nilang ilipat siya, muling lumaban si May pabalik. Sa isang desperadong hakbang, tumalon siya palabas ng restoran at nagawang makatakas. Nang mawala siya sa paningin ng mga tauhan ni Wong sa kanya, nagkalat sila sa iba't ibang direksyon upang hanapin siya. Hindi nagtagal, isa sa mga kaibigan ng chef ni Marelo ang natagpuan si May nakahiga at walang malay sa labas ng kusina, malubhang nasugatan. Agad na tinawag si Marelo upang tingnan ang kanyang kalagayan habang ginagamot siya. Dahil aktibo na ngayong hinahanap siya ng grupo ni Wong, ang chef, na nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang sariling pamilya, ay hiniling kay Marelo na iuwi si May. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Marelo. Dinala niya ito sa apartment ng kanyang ama at sinimulang alagaan ito. Habang inaalagaan ang kanyang mga sugat, ipinakita niya sa kanya ang isang lumang larawan niya at ng kanyang kapatid noong sila ay mga bata pa. Di nagtagal, nakatanggap si Marelo ng tawag mula kay Hannibal na hinihiling sa kanya na pumunta sa isang lugar. Natagpuan ni Hannibal ang kotse ni Marelo, ang parehong ginamit ni May kanina. Ngunit dahil nababalutan ito ng dugo ni Yon, plano ni Hannibal na sunugin ito upang maiwasan ang atensyon ng pulisya. Kasabay nito, isiniwalat ni Hannibal ang isang bagay na hindi inaasahan. Inamin niya na may nararamdaman siya para sa ina ni Marelo at humingi ng pahintulot na ilabas ito sa isang date. Kinabukasan, binigyan ni Marelo si May ng gamot at maayos na ipinakilala ang kanyang sarili. Pagsapit ng gabing iyon, si May ay nakabawi na ng sapat upang makagalaw, bagaman matindi pa rin ang kanyang emosyon. Hiniling niya kay Marelo na isama siya upang makita ang lungsod. Habang naglalakad sila sa Roma, napansin ni May ang mga poster na may mukha na nakadikit sa iba't ibang lugar. Pagkatapos, nang makakita siya ng poster ng konsyerto, siya ay naging mausisa. Ipinaliwanag ni Marelo na ito ay para sa anak ni Wang na malapit ng magtanghal. Patuloy silang naglalakad sa lungsod at sa maikling sandali ay nagbahagi sila ng isang nakakagulat na mapayapang panahon na magkasama. Pagkatapos, ibinahagi ni May ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sa loob ng 20 taon, siya ay namuhay ng nakatago sa loob ng kanyang sariling tahanan.
Napilitang mag-isolate dahil sa patakaran ng gobyerno na hindi nagpapahintulot sa kanyang pamilya na magkaroon ng higit sa isang anak. Ang kanyang pamilya ay walang pagpipilian kundi panatilihing lihim ang kanyang pag-iral. Gayunpaman, tuwing gabi, ang kanyang kapatid na babae ay nagkukwento tungkol sa labas ng mundo, ibinabahagi ang lahat ng kanyang nakita sa maghapon. Dahil doon, hindi kailanman tunay na naramdaman ni May na nag-iisa. Habang sila ay tumatanda, ang kanyang kapatid na babae ay gumawa ng isang matapang na desisyon na maging isang ilegal na immigrant at maglakbay papuntang Italia, umaasang mabibigyan si May ng pagkakataong maging malaya. Ngunit hindi matiis ni May na mahiwalay sa kanya, kaya sumunod siya. At nang sa wakas ay matagpuan niya muli ang kanyang kapatid, huli na ang lahat. Nang mapagtanto na si Yon ay napatay, si May ay naiwan na ganap na naduraj. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang tanging layunin ay naging malinaw, ang maghiganti. Kinabukasan ng gabi, dumating si Wang sa konsyerto ng kanyang anak. Kasabay nito, si Marelo ay pumunta upang magdala ng pagkain para kay May, ngunit napagtanto na wala na siya roon. Si May ay lumilipat na, tahimik na sumusunod kay Wang. Nang mapansin ni Wang ang presensya nito, pinili niyang lumayo sa lugar upang maiwasan ang paghugong ng kaguluhan habang nagtatanghal ang kanyang anak. Hindi siya binitawan ni May at agad siyang sinundan. Kalaunan ay nakarating sila sa isang inabandonang pabrika, gamit ang makapal na usok sa kanilang paligid. Naglunsad si Wang ng isang sorpresang pag-atake mula sa likuran, nagulat si May at lalong pinahirapan ang laban. Nang maramdaman ang hamon, inakay siya ni Wang sa isang direktang komprontasyon at naging malinaw na mahusay siya sa martial arts. Habang tumitindi ang laban, bumunot si Wang ng isang kutsilyo. Nagawa itong ibagsak ni May, ngunit mabilis niya itong nakuha at naghanda na muling sumugod. Mabilis na kumilos, kinuha ni May ang isang ladrilyo at ibinato sa ulo nito. Walang pag-aalinlangan, hinailan niya ang isang kadena at inatake ito ng buong lakas. Nang tuluyan ng mabuwal si Wang at hindi na makalaban pabalik, tinanong ni May kung bakit niya pinatay ang kanyang kapatid. Isiniwalat ni Wang ang katotohanan. Tunay na mahal ni Alfredo si Yon at handa na isuko ang kanyang restaurant kapalit ng kalayaan nito. Ngunit nang malapit nang ma-finalize ang kasunduan, dumating si Hannibal at pinigilan ito. Tumanggi siyang hayaang isakripisyo ang negosyo ng pamilya para sa kapakanan ng isang babaeng Tsino. Nang tumangging umatras si Alfredo, gumawa si Hannibal ng isang walang awang desisyon at pinatay siya. Pagkatapos noon, itinuring ni Wang si Yon bilang isang pananagutan at inalis din siya. Nang marinig ito, labis na nalungkot si May. Sa sandaling iyon ng kahinaan, sinubukan ni Wang na samantalahin at umatake muli. Ngunit sa pagkakataong ito, umabot na sa sukdulan ang galit ni May sa sukdulan. Lumaban siya nang walang itinatago at pinatay si Wang sa parehong brutal na paraan ng pagpatay niya sa kapatid nito. Kinabukasan, pumunta si May kay Marelo at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Nang malaman ni Marelo na si Hannibal ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama, napuno siya ng galit. Kinulong niya si May sa loob at umalis, determinadong maghiganti para sa kanyang sarili. Samantala, naghanda si Hannibal para sa isang dinner date kasama ang ina ni Marelo sa restaurant. Nang dumating si Marelo at makita silang magkasama, mahinahon niyang inihanda ang isang ulam para kay Hannibal. Pagkatapos, umupo siya sa pagitan nila na pinilit si Hannibal na mapunta sa isang hindi komportableng sitwasyon. Nang maramdaman ni Hannibal na may mali, nagpasya siyang umalis. Matapos pakalmayan ang kanyang ina, agad siyang hinabol ni Marelo. Kasabay niyon, lalong nag-aalala si May kay Marelo. Dahil sa desperado na pigilan siya, tumakas siya sa apartment sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga bubong at nagtakdang hanapin siya. Pagdating ni May sa restaurant, ang ina lamang ni Marelo ang kanyang natagpuan. Kasabay nito, naabutan na ni Marelo si Hannibal at hinarap ito, at tinanong kung paano niya mapapatay ang sarili niyang kapatid. Kahit na marinig ang paliwanag, hindi matanggap ni Marelo. Binanggit niya ang lahat ng ginawa ng kanyang pamilya para kay Hannibal, kung paano nila tinanggap siya noong tinanggihan siya ng iba dahil sa kanyang buhay bilang isang gangster. Dahil sa pakiramdam na na-corner at nabibigatan, bumunot si Hannibal ng baril at itinutok ito kay Marelo. Nang ang sitwasyon ay umabot na sa puntong sukdulan, dumating sina May at ang ina ni Marelo. Dahil wala nang natitirang panghahawakan, gumawa si Hannibal ng huling hindi mababaligtad na desisyon. Lumipas ang panahon at 10 taon ang lumipas, ang lahat ay nagbago. Bumalik si May sa China at ipinagpatuloy ang pamana ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagturo ng kung fu sa mga bata sa kanyang nayon. Si Marelo, na ngayon ay kanyang asawa, ay piniling manatili sa kanyang tabi. Magkasama, sila ay bumuo ng isang bagong buhay at biniyayaan ng 2 anak, isang bagay na dati imposible sa ilalim ng mga lumang patakaran. Sa huli, pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, sa wakas ay nakahanap sila ng kapayapaan at namuhay ng isang masayang buhay. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.